Fahad, so ngayon sundalo ka na. Although wala naman tayong kalayaan bilang sundalo kasi ano pa rin tayo sa mga patakaran ng sundalo. Pero ano ang malaking pagkakaiba sa family life mo ngayon na nasa labas ka na versus nung nasa loob ka pa? Ang laki ng pinagkaiba, sir. Masyadong malaki. Ang pinagkaiba po, sir, sa life ko noon as ASG, may time kasi na gusto kong makasama yung pamilya ko. Kaya may mga sakit sila o may mga kailangan sila. Hindi ko sila agad-agad mapuntahan, sir. Kahit na may mga emergency, so wala akong magawa hanggang nasa bundok lang. Ang pinagkaiba, sir, dito ako as a military na. Anytime, pwede ko silang mapuntahan, magpaalam lang ko sa commanding officer ko, makakapunta na kaagad ako sa kanila. Tapos magagabayan ko na kaagad yung pamilya ko, sir. Yung ano nila dun, sir, is mas malaya ako as military kesa sa ASG. Yung ganito ba na family life mo ngayon, siyempre ano ka hindi pa naman patay lahat yung mga dati mong kasama, di ba? Although Yes, nag-surrender kayo, pero marami rin yung naglaylo lang. Yes, So sir. paano binabalansihan ngayon yung buhay mo na sundalo ka, kanina nga medyo sinasabi mo, parang hindi mo rin matanggap na kafir ka Yes, diba? sir. Pero yung mga kasama mo, hindi naman lahat kayo nag-surrender. Nag-surrender. Yung iba nag-ano. Pero paano mo binabalansihan ngayon na kahit papaano yung hindi risky pa rin ang buhay mo? Paano yun? Paano yung ginagawa mo ngayon? Yung ano kasi ngayon, sir, sa mga dating kasamahan ko, sir, although yung iba, ayaw nila sa akin, kumbaga, may mga nakaraan kasi na akala nila ako yung gumawa, ako yung pumatay, o di kaya ako yung nag-operate sa kanila, akong kasama. Which is, alam naman ng iba, sir, na hindi ko ginawa yun. Yung sa akin lang kasi, sir, as trabaho ko, kung saan lang yung supposed to be na trabaho ko, dun lang ako, sir. Hindi naman ako sumusobra dun sa sabihin natin na hinahunting ko yung mga dating kasamahan ko. Yun talagang malaking kasalanan yon. Yes, sir. So yung sa akin lang, sir, hinahanap ko noon yung mga dating kasamahan ko tulad nila Adjan, sir, para ipasurrender. So kaya ako pumunta sa kanila sa taas. Kino-convince ko sila na mag-surrender na. Kasi nga yung pagiging ASG namin, sir, is walang patutunguhan. Tsaka hindi na rin namin alam kung ano na lang yung pinaglalaban namin. Kung may patutunguhan pa ba o wala na. Kasi kami lang, sir, kailangan kasi sa tulad namin, sir, may leader kami yung alam ang pulisiya ng ASG para hindi kami malihis sa ipinaglalaban namin. So ang nangyari nung time namin, sir, nag-iba ang lahat. Nung nasa ASG kami, nag-iba, sir, kasi nga wala kaming leader na may alam sa Quran o di kaya alam yung mga pulisiya, sir, as a leader talaga. So yung sa amin, kumbaga, parang ano kami, sir, parang bulag na sumusunod lang. Si Isnilon, nandiyan naman. Si Isnilon, sir, nung time na yun, malayo sa amin. Ano sa Marawi? Actually, sir, dito siya noon sa Tipo-Tipo, pero bihira lang kami magkasama, sir. Kasi nga, ako nga, sir, is dito lang ako na mamalagi sa Puburan. Pumunta ka lang ako ng, sir, Tipo-Tipo, kapag may pulong kami, sir. Nagtitipon-tipon kami lahat. So, ang nangyari ngayon, sir, doon natin sa mga dating kasamahan ko, yung iba gusto talaga akong katayin. Dahil nag-surrender ka? Dahil nag-surrender. Tsaka sa maling akala din nila, sir. Kasi nga, sumama na ako hanggang sa naging sundalo ako. So, ang nasa isip nila, sir, may ginawa akong malaking kasalanan. May pinatay ako sa mga dating kasamahan namin. Akala nila, ako talaga yung pumatay. Yung napatay namin na yun, sir, is actually, kaibigan ko yun, sir. Kaibigan ko, si Botak, sir. Ang tao na yun, sir, pinagkakatiwalaan namin. Nung time na yun, sir, kaapa ako, sir. Kaako. So ngayon, sir, naging asset namin yun. So tayong mga military, sir, pagka-asset natin, inaalagaan talaga natin. Ayaw nating mapahamak yan. So may mga transaction kami, sir. Nagbili kami ng baril ni Puruji Indama. Ngayon, sir,
kumbaga parang na double cross or di kaya parang na set up kami. Itong si Botak naman sir, wala siyang kaalam-alam sa mangyayari sa amin. Ngayon, nung nagkita na kami sir, sabi niya sa akin, Brad, parang masama yung pakiramdam ko. Sabi ko, ako nga rin Brad, sabi ko, masama din yung pakiramdam ko. Wag na lang tayong tumuloy yung araw na to. So sabi niya, sige, wag na. Sa ibang araw na lang, ipagpaliban na lang muna natin to. Ngayon sir, ang nangyari, may kasama siyang iba. Itong si Khalid. Khalid ba or Halid? Ganun. Sabi nung isa sir, wag na, sabi niya. Sayang ang pagkakataong ngayong araw na lang natin gawin. So yung deal namin sir is bibili ng M60. Kayo ang bibili? Kami ang bibili sir. Sino si... Bibili kami kay Botak sir. Kayo ni... Wala ka pa sa labas nun? Nasa labas na sir. Nasa labas na. Actually, kaana ako sir. Kafgo. Paano ka napasama pa doon? Kasi nga, dating kasamahan ko sir. Sinamahan mo? Oh, yes sir. Nabibili? Hindi sir. Yung sinamahan ko na bibili sir is mga local government. Ganun sir. Akala ko kapbukat tapos sinasamahan mo yung dati mong kasama na bumili ng ano? Hindi sir. Sa kanya kami bibili. Which is, para may report din kami. Kasi nga, yung purpose namin doon sir, mamonitor yung hinahanap pa namin na kalaban ng gobyerno. So yun ang nagiging katulong namin sir, katuwang namin sa mga sir, information. Kung nasaan yung location ng target, kung ano yung ginagawa nilang movement. So, sa kanya kami nakakaalam, sir. Mga video, nagbibigay siya sa amin. So, naging tao namin siya, sir. Naging tao namin siya. Ako yung kumontak sa kanya. Kasi nga, sa iba, wala siyang tiwala, sir. Ngayon, ang nangyari dun, sir, nung operation namin na yun, sir, binaril ako, sir. Inakbayan ako ni Botak, sir, ng kaibigan ko. Na active Abu Sayyaf siya? Active, sir. Siya yung doktor, sir. Doktor sa ASD, sir. Doktor ng ASG? Yes, sir. Siya yung doktor. Tsaka siya rin yung posibleng papalit kay Purudin Dama, sir. So, mataas siya talaga? Mataas siya, sir. So, yun, ang tao na yun, sir, is kinakapatid ko, best friend ko. Kasi nga, ang totoo niyan, sir, sumasama pa sa akin papuntang Isabela. Pero may mga guided tayo, sir, mga tropa na magpo-protect para lang yung tiwala niya atin talaga. Kasi may mga purpose tayo na hinahanap tulad na nila Isnilon, nila Purudin Dama ng panahon na yun. So ngayon sir, ang nangyari, ipapakita namin sa kanila kung gaano tayo kasinsilaan sa gobyerno. Kasi nga may plano din siyang mag-surrender sir. After nun sabi niya, pag nakuha natin yung target nyo, magsusurrender na rin ako. Sino si Botak sir, yung namatay. Ngayon sir, ang nangyari, ang story sa akin sir, nung pagkatapos na ng insidente, may kinalaman daw yung ibang grupo para maggawa yung pagpatay. Tapos, i-blame nila sa akin. Para sirain ka? Para sirain ako, sir. So, paano ba siya namatay nga? Namatay siya, sir. Ganito yung pagkamatay niya, sir. Nagkita na kami. So, kinuha namin yung gamit nila, sir, yung M60, papunta sa area niya, sa Sumisip. So, pinasok namin, dalawa lang kami unang pumasok, sir. Pagdating doon, sir, nandun yung isang kasama niya. So, nung ayaw niya na ituloy namin, which is ayaw ko rin, sir, kasi masama rin yung pakiramdam ko, ngayon, pinilit kami nung kasama niya. So, sumakay sila sa sasakyan ko, sir. Nasa likod yung isa, kaming dalawa, nasa unahan, ako yung driver. So, ngayon yung 45 ko, sir, nilagay ko sa pako. Pagdating namin sa area, sir, sabi ko sa kanya, saan tayo? Saan natin sila aantayin? Sabi niya, dyan lang tayo, sa unahan pa. So sila yung nagdala ng location, sir, kung saan kami magkikita. Pati yung mga bibili ng gamit. Ngayon, sir, pagdating doon sa location na yun, sir, inantay namin ng ilang minuto yung sasakyan ng bibili. Pagdating doon, sir, alanganin yung sasakyan na lumapit sa amin. Kasi nga, takot din sila. Kasi Abu Sayyaf yung kasama ko eh. Tapos, hindi natin maiwasan, sir. Maghihinala sila. Dating Abu Sayyaf din kasi ako. So, ang nasa isip ng mga ibang kasama ko, sir, baka i-double cross ko rin sila. Kasi nga, Abu Sayyaf ako dati eh. Ngayon, may mga baril din sila. Pero yung mga kasama ko, sir, yung baril nila is baril lang. Hindi naka-full battle gear. Kumbaga, yung nasa magasin lang yung dala. Doon lang ang bala. Oo, yun lang. Kasi wala kasing naganap na double cross or
plano para katayin itong namatay, si Botak. Ang purpose lang talaga dun, sir, bibili ng baril niya. So ngayon, sir, ang nangyari dun, pagkababa namin ng sasakyan, sabi ko sa kanya, hindi ibibigay sa akin yung pambili, yung bayad, kung hindi ikaw mismo ang kukuha ng pera. Sino Yung si Botak, sir, yung namatay. Yung doktor. Ngayon, sir, ang nangyari, bumaba kami, sir. So, inakbayan niya ako. Pag-akbay niya sa akin, mga 5 meters, sir, putok na. Ikaw pumutok o hindi? Hindi, sir. Binugahan kami. Nino na? Ng kasama niya. Right. Yung kasama niya, naka full battle gear yun, sir. Binugahan kami. Pagkabuga niya sa amin, sir, natumba ko. Pagkatumba ko, nabaril ko nang hindi sinasadya yung kaibigan, sir. Pagkabunot ko ng baril ko, nabaril ko siya. Which is, isang bala lang talaga, sir, ang naitutok ko. Si Botak? No, natamaan si Botak, sir. Ngayon, nabigla yung mga kasama ko, yung mga tropa natin, sir. Bumaba na rin sila sa sasakyan. Kasi akala nila, sir, patay na ako. Pagkababa nila, sir, nagka-exchange fire na, ganun. Ako, nandito kami sa gitna. Yung si Botak, mga 10 meters nang nakatakbo. Pero yung sugat niya, sir, hindi rin ikinamatay niya kaagad. Inala ko po nga, sir, doon, nung time na yun, binaril pa siya ng kasama niya. Pero sino nakatama? Ikaw? Nung unang, sir, yung unang tama sa 45, sir. Pero pagtalikod niya na yun, sir. Kasi akala ko, binoball cross din nila ako. So ngayon, sir, pagkababa ng mga tropa natin, sir, nagbugahan na, sir. Nagka-encounter na. So, ang pinalabas na ginawa doon, sir, ako daw, dinoball cross ko daw, yung kaibigan ko. Hindi raw ako mapagkakatiwalaan. Which is sa akin naman, sir, hindi naman ako totally na ganun na tao. Pag kaibigan, kung ano yung pinag-usapan namin, yun talaga ang usapan namin, sir. So, ang nangyari doon, sir, dinoball cross kaming pareho. Hindi niya alam na tinatarget din siya. Hindi ko rin alam na may plano yung kalaban. Yung kasama niya? Yung kasama niya. So, ang nangyari ngayon, sir, kasi nga, ganun na yung happen, which is, sabi ng bossing ko, sabi niya, ganito na lang, sabi niya, Pad, akuin mo na lang yung nangyari. Akuin mo, na plano talaga natin to. Ako, yes, sir. Para? Na target talaga namin siya. Akuin mo na lang, sabi niya, kasi hindi ka naman makakapag-deny niyan. Yun din ang ginawa ko na, sir. Inako ko na lang yun. Di na ako nag-deny na wala akong kaalam-alam sa nangyari. So, ganun, sir. Sabi, so, mula noon, sir, wala nang tiwala sa akin lahat ng nasa taas. Lahat ng dating kasama ko, sir, umiiwas na sa akin. So, ang pinaka-main purpose nila dun, sir, nasira na talaga din ako. Ano, no? Nasira na ako sa dating kasamahan namin. Kasi nga, yung mga dating kasamahan namin, sir, sa akin na lang sila nagtitiwala nun. Kumbaga, nakikipag-usap sila sa akin na lang. Pero after nung nangyari, sir, nawala lahat ng tiwala nila sa akin. Dahil akala... Naging mas delikado ang buhay mo? Naging mas delikado, sir. Pero sa ngayon naman, sir, kasi nga, may guide naman sa atin yung tropa. Tsaka alam din natin kung ano yung tamang gawin natin. Kung ano yung nararapat na gawin natin para hindi din nila tayo mabasta-basta makuha o di kaya mapatay. Pero may mga area, sir, na hindi ko na pwedeng puntahan. Dahil doon? Dahil doon. Kasi turning point sa buhay mo yon na dati... Pero meron ka naman napasurrender sa kanila bago ka nag-capgo? Meron naman, sir. Pero hindi na sa akin dumaan, sir. Kumbaga ako yung kinausap nila, tapos sinabihan ko na lang sila na doon na kayo mag-surrender sa mga LGU para mas mapagtunan kayo ng pansin, para hindi kayo mapabayaan. Kasi ako sabi ko, hindi ko rin alam, pag nag-iba na yung mga bossing ko sa AFP, bak mapabayaan ko kayo, hindi ko matutukan ng maayos. Kasi nung time na yun, sir, hindi pa ako sundalo. Bagong bagong surrenderist pa lang. So, ako na yung naglakad sa kanilang lahat. Nag-surrender ka din, nag-capgo ka? Yes, sir. Then nag-capgo ka? Nag-capgo ako, sir. Kinukwento mo kasi yan dahil malaking effect sa buhay mo rin yung insidente na yon. Yes, sir. Dahil? Malaking effect sa akin yun, sir. Kasi nga, nadadamay pati yung mga pamilya ko, sir. Yun ang nangyari sa'yo? Yun ang nangyari, sir. Kahit na mga kamag-anak ko, sa mga pinsan ko, kumbaga, iniiwasan na ako. Kaya ngayon, sir,
parang wala na akong ibang pamilya maliban na lang dito sa grupo natin na AFP. Ganon. Yes, sir. Halos takot na kasi silang lumapit sa akin, sir, dahil sa mga insidenteng yun. Kaya malaking ano rin sa akin yun, sir. Kumbaga, nagiging threat sa akin. Actually, yung mga ibang leader dyan, sir, sa mga ibang grupo, is mga kamag-anak ko. Mga kamag-anak ko. Pero yun nga, sir, ang nangyari. Nagiging alanganin na silang lahat sa akin. Dahil lang doon. Kumbaga, yung naging buhay ko kasi, sir, laging napaghihinalaan sa mga hindi ko naman ginawa. Katulad doon, yung kaya ka nag-join dahil pinaghinalaan kang Nung time na yun, sir, ganito kasi ang nangyari nung bakit ako pinaghinalaan, sir. Kasi sa panahon ko, sir, kumbaga, mahal ko yung taga-taas. Basta sinabing taga-taas, mahal ko, sir. Kasi nga, ang taga-taas is yung nasa bundok talaga na nasa bundok, sir. Ngayon, sir, may bumisita doon sa akin. Kaibigan, pamangkin ko rin, sir. Sabi niya, tulungan mo ako, sabi niya. Sabi ko, anong may tutulong ko sa'yo? Sabi niya, samahan mo lang ako, ihatid mo lang ako doon sa area na yun. Ngayon, sir, sinamahan ko, tapos pinatulog ko sa bahay ko. Wala naman akong kaalam-alam sa gagawin nila. Wala akong idea kung ano yung plano nila. Ngayon, sir, ang nangyari, pagkagising namin ng umaga, nagpahatid sila sa akin dyan sa Barangay Batu, sa Lamitan. So, hinatid ko sila, sir, kasi nga sabi nila, pupunta sila sa kamag-anak nila. Kinagabihan, sir, may plano rin kasi ako na tinawagan ako ni NJ, nagpadala ng bala. Sabi niya, magdala ka dito ng bala, dalhin mo sa Dimbupas. Pumunta ka dito ngayong araw, mamayang gabi. So, ngayon, sir, nung time na yun, inipon ko yung bala. So, natipon ko yun, sir, pati yung iba naman, binili namin. Nilagay ko sa U-box ng motor ko, sir. Pagdating nung taga-taas na yun, sir, yung mga kamag-anak din namin, sabi niya, ihatid mo nga kami sa, sa YM. So, anong YM? May, kasi doon, sir, yung tindahan na malaki. Doon banda, sir. So, pinababa ko na sila doon, sir. Umikot na ako. Pagdating ko dito sa, sir, malapit sa police station, huminto ako doon kasi may kakilala ako. Kinausap ako, sir. Sabi niya, Kalabog, usap nga tayo. So, nag-usap kami, sir. Habang nag-usap kami, sir, dumaan na tong mga kaibigan ko galing sa taas. Pagdaan nila, sir, sabi niya, Kalabog, halika nga. So, sumunod ako, sir. Nagpaalam ako sa kausap ko, sinundan ko sila. So, ngayon, sir, ang nangyari, tinanong ko sila, sabi ko, ano yan? Bisaya ba yan? Christian? Sabi niya, oo, Bisaya to. Ngayon, tinanong ko yung bata. Kasi nung time na yun, sir, pagka sabi sa taga-taas, pagka Christian, common na, pwede na naming kunin. Pwede naming kidnapin. Mga ganun, sir. Pwede naming kunin kung anong pagmamayari nila. So, yun ang paniniwala namin. Kasi kanina, pinag-uusapan natin yung mga patakaran nyo eh. Yes, sir. Diba? Yes, sir. So, yun, sir. Nakalihis na ng mga patakaran kami doon. Pero yung mga gawain na ganun, sir, hindi alam ng leader namin yun. Kumbaga, kami-kami lang. Which is marami bang ganun na nangyayari rin? Yes, sir. Marami, sir. Na hindi control ng leader nyo? Yes, sir. Marami. Maraming gumagawa ng sarili nila na walang kaalam-alam yung leader. Kahit nga, sir, sa pagpapasabog ng mga IED, may mga hindi alam ang leader kasi nga natututo na sila, sir, eh. Yung iba. Kumbaga, kumpara parang kami, parang ako, yung pinsan namin na namatay, yung si Musanna. Ngayon, sir, nung natuto, marunong siyang gumawa ng IED, kasi laging tumitingin, gumawa na ng sariling paraan niya. Tapos, nag-join sa ibang grupo. So, nagkaroon siya ng sariling power niya. So, yung leader namin na pinsan namin, binaliwala niya. Ganun, sir. Ako lang yung sumusunod sa leader namin. Kung ano yung sabi ng leader ko, sir, yun ang sinusunod ko. Pero, nag-exchange idea kami, sir. Kumbaga, may mga naisip siyang hindi maganda. Minsan naman, pinapaalala ko sa kanya na may mga pamilya rin kami sa city. So, ibalik natin, sir, doon sa, sir, yung sa nakarnap na motor. Pagkahabol ko sa kanila, sir, yun nga, Christian daw, Christian.
Hindi, saan yun? Sa Isabela? Lamitan, sir. Lamitan? Lamitan, sir. Diyan sa may oval, sir. Tapos, pagdating sa kolonya, sir, nagsabi na yung bata. Sabi niya, yakan ko. Yakan daw siya, sir. Pamangkin ako, sabi niya ni Ulama Mangkabong. Ngayon, sinabihan ko kaagad sila, sir. Sabi ko, kamag-anak ko yan. Which is, pamangkin ko pala yung bata niya, sir. Nakidnapin mo sana? Nakidnap nila. Actually, wala akong Nakuha alam na doon, nila? sir. Dala na nila yung motor. Tapos nilagay nila sa gitna yung bata, sir. Tinutukan na nila ng baril. Pagdating doon sa kolonya, sir, yung sa may crossing, pumasok na doon sa Puente Becate. Sabi ko, ibigay nyo ang motor. Kasi nga, hindi naman yung Christian, sabi ko, isauli nyo ang motor. Sabi niya, hindi, ganito na lang. Kung kamag-anak mo, ihatid mo na lang, sabi niya, bukas ang motor. Sabi ko, hindi pwede. Walang masakyanan pa uwi yan. Sabi niya, hindi na tayo makakauwi. Ang bata na yun, sabi niya, safe yan. Pagka umuwi siya, kaya niya pa. Tayo, pag bumalik tayo, sabi niya, mahuli na tayo kasi mag-a-alarm na doon. So ngayon, sir, hindi ko naman pumasok sa isip ko, sir, na ganun yung gagawin nila sa bata, na babarilin nila. Ngayon, ang sabi ko sa bata, alanganin na akong bumalik kasi nga may bala akong dala. Pero sabi ko, may tricycle dyan, si Jong, pwede kang sumakay dyan. Yung bahay niya, malapit lang nandyan. Magpahatid ka sa kanya kasi hindi na kita masasamahan pabalik ng Lamitan. Pero hawak mo na yung bata? Doon pa, sir, sa kanila pa, sir, nasa motor. So, pinababa na rin nila, sir. Ngayon, ang sabi ko sa kanila, tara na. Kasi, naglakad na yung bata, sir. Paalis na. So, ang expectation ko, sir, pabayaan na rin nila, hayaan na rin nila. So, sabi ng kasama ko, sabi niya, mauna ka na. Mauna ka na, sabi niya. So, nauna na ako, sir. Pagkaliko ko ng ganun, sir, sa may curb, may putok na nangyari. Sabi ko, hala, baka binaril nila. So, bumalik ako, sir. Pagbalik ko, sir, akala ko patay na yung bata. Kasi nga, wala na. Ngayon, tinanong ko sila, sir, sabi ko, ba't nyo naman binaril? Sabi niya, hindi mo kamag-anak. Hindi natin kamag-anak, sabi niya. Sabi ko, bakit mo naman nasabi? Sabi niya, pamangkin daw siya ni Mayor Ali, pinagmalaki niya pa. Sabi ko, kahit si Mayor Ali, kamag-anak ko yan. Kamag-anak natin yan. Uncle ko pa yan. Sabi ko, wala tayong ano dun. Sabi niya, hindi. Hindi pa sabi niya matapos-tapos sa akin yung si pagkamatay ni Pex. Yung si Pex na yun, sir, first cousin ko yun. First cousin ko. Sino si Pex? Si Pex. Yun ang pinaka nagturo talaga sa amin, sir. Yun. Sa dating trabaho namin. Ngayon, sir, pagka uwi namin, ang sabi ng isang kasama namin, sir, patayin mo na yan si Pahad. Kasi nga, kamag-anak niya ang nabaril natin. Sabi niya, hindi pwede kasi kamag-anak pa yun si Pahad. So, ang ginawa ko, sir, nauna na ako, sir. Pagdating namin sa area, sa Limbupas, kumuha na ako ng baril doon. Inantay ko sila. So, inantay ko na yung nag-kidnap, sir, yung bumaril sa pamangkin ko. So, pagdating doon, sir, may mahaba na rin ako. Inantay ko sila. So, hindi na sila dumaan doon sa area namin. Kumbaga, umikot na sila. Pagpunta ko ng umaga, sir, hindi ko na sila inabutan sa area nila. Hanggang sa pinagano kami, sir, sinetel kami ng kamag-anak din namin sa taas. Sabi niya, yung nandun na yun. Yung ayusin natin kung ano tayo dito. So, yun ang nangyari. Doon ako unang napaghinalaan, sir, sa kasalanan. Hindi ko naman talaga alam. Tsaka hindi ko naman ginawa. Doon. Pagka sabi sa akin ng kamag-anak namin na pulis, wanted ka na, sabi niya. Wanted ka na sa pulis. Sabi ko, ganun ba? Sige. Kasi gusto ko rin naman, sabi ko, maging taga-taas. Kasi yun ang, kumbaga, yun ang gusto ng puso namin, sir. Kasi yun ang kinalakihan namin na pamilya. Ang pamilya namin is nag-jihad. Which is yung uncle ko, sir, dating mayor ng Tuburan. So, hindi kami naengganyo sa kabuhayan namin sa, sa city. Kumbaga, ang gusto namin, umakyat sa taas. Maging isang... Ganon talaga, no? Yung umakyat sa taas. Kasi anong maabutan nyo sa taas ulit? May kampo kayo? Meron naman, sir, pero walang permanenteng kampo, sir. So, umakyat sa taas, kasama nyo yung mga kapwa nyo mujahideen? Yes, sir. Sabi mo kanina yung sa motor pa. Yung sa motor, sir. Dalawang rason pala kung bakit ka umakyat. Yes, sir. Dalawang rason. Pero pag akyat mong ganon, maliban sa bugso ng damdamin, gusto mo talagang umakyat, and then napuwersa ka ngayon na pinaghinalaan ka. Yes, sir. So pagdating mo doon, okay lang din kasi okay lang din, sir. Mataas yung motivation mo.
Yes, sir. Halos wanted ka na dito sa baba, plus gusto mo Ko talaga. pang umakyat. Kasi nung time na yun, sir, pagdating ko doon, nung nalaman ko, sabi nila wanted na ako. Sabi ko, baka ito yung pinili ng Diyos. Kamag-anak ko yung nagawan ng kasalanan para wala na akong pabalik sa bayan. Para sigurado na magjijihad na ako. Kasi ito na talaga yung gusto ng Diyos. Yun ang nasa isip ko, sir. Yun ang naging motivation ko sa sarili ko. Kaya nagtagal ako sa grupo, sir. Dahil, yung nga, una naman, ang nakapa-complicate pa doon yung government ng Pilipinas, hindi kayo tinatanggap. Yes, sir. Bumalik dahil terorista kayo. Yun, sir. Yun ang ano. Yun ang, kasi sir, ang sa panahon na yun, sabi mo, once na abusayat ka, wala nang kapatawaran. So doon, sir, kung may maisip man kami na magbagong buhay, nawawala na talaga, sir. Nawawala talaga yung pagbabagong buhay na nasa isip namin. So pagdating ng 2009, umakyat na rin yung uncle ko na ex-mayor kasi na-wanted na rin siya, sir. Ex-mayor, ex-mayor. Yes, sir. Ex-mayor Hajaron, sir. Kumbaga, yun, sir. Ganito kasi ang motivation niya naman sa sarili niya. 12 years siyang naging mayor, sir, eh. Pero yes, sir. Pero ang niya, sir, ang motivation niya sa sarili niya, hiningi ko talaga na makakabalik ako sa jihad. Ang gusto ko, sabi niya, kabalik ako at mamatay na ako sa jihad. Sa pagbalik ko, sabi niya, as mujahidin. Matanda na siya noon. Siyempre, may edad na. May edad na, sir. May edad na siya. Namatay siya siguro sa mga 60 plus na rin. 60 ganun. Pero siya na yung, kumbaga, lahat ng leader namin, si NJ, sumusunod din sa kanya. So kasi siya na yung kung status, siya na yung pinakamataas. Yes, sir. Tsaka dating commander din siya, sir, bago siya naging mayor. MNLF, sir. Siya si Commander Hajaron Jamiri, sir. Namatay nga siya? Namatay na rin siya, sir. Sa sakit. Sakit. Hindi sa... Hindi sa encounter, sir. Tapos nung nangyari na ganun na, sir, pagdating namin dyan sa Libby, umalis ako ng tipo-tipo. Nag-away din kasi kami ni NJ, sir, eh. Kasi nga, hindi niya ako binigyan ng armas. Ayaw niya kasi yung buhay ko maging katulad ng buhay nila. Itong si NJ kasi, sir, mapagmahal sa mga pamilya niya, sa mga kamag-anak. Kung ano siya, ayaw na niyang tularan siya. So ikaw, since kamag-anak ka niya, ayaw ka niyang sumama, yes, na, gano'n? Ayaw niya na akong sumama. Pilit niya akong nilalayo sa kung ano yung kalagayan nila. Sabi niya, hindi mo pa alam kung gaano kahirap. So ako naman, sir, is dahil na wanted na rin, siyempre, wala na akong ibang pupuntahan. Sabi ko, kundi dito. Tsaka dito na lang, sabi ko, dito ako may protection. So marami talaga palang umaakyat dahil gusto nyo ng protection talaga. Yes, sir. Kasi nga sa NPA iba, eh. Dahil sa kahirapan, di naman talaga protection. Talagang naengganyo sila. Pero kayo kasi, pala, marami sa mga na-interview ko na former Abu Sayyaf dahil sa protection. Yes, sir. Nasa grupo. Nasa grupo. Once kasi nasa grupo kasi, tulad ng sinabi ko kanina, hindi ka basta iiwan. Ng grupo. Ng grupo. Ganun yung mangyayari, sir. Pero may basehan din sila, sir. Pag yung nakaaway mo, yung kumbaga kaparehas niyong Muslim, titignan nila yung standing ng kalaban mo. Kung ang standing ng kalaban mo, sir, is may side sa mga military, tutulungan ka talaga nila. Kahit na sabihin mo, puntahan natin yung kalaban ko ngayon. So, kahit na may alam namin na kasalanan yun ng kasama namin, kasi nga, kagrupo niya yung AFP, tutulungan namin siya. Ganon din pala yung koda nyo sa, yung talagang kuwan nyo. Commitment, yes, nyo sa isa't isa. Yun, sir. Nakapunta ako sir ng Maynila, mga 2009. Pagka namin ni NJ, gaway kami. Pagpunta ko sa uncle ko, nag-away din kami, sir. Nang dahil din sa baril. So, nag-Maynila ako. Sabi ko, hanap na lang ako ng sarili kong paraan. Para magkaroon ng sariling baril. Hindi, sir, yung pinunta ko dun. Sabi ko, para makapagbagong buhay. Ang nasa isip ko lang kasi nun, sir, magkaroon ng sarili kong baril. Kasi nga, para gamitin ko sa jihad. Kasi sa aming mga Muslim, sir, kailangan
may sarili ka talagang gamit. Kahit Para kasi Moton, may sarili siyang gamit eh. Yes, sir. Yes, sir. May sarili kang mga baril, may ganun, sir. So ngayon, sir, kasi wala nga ako noon. Tapos itong si NJ naman, hindi niya ako binibigyan kasi nga ayaw niyang matulad ako sa kanya. So, yun ang ginawa ko, sir, nag-Maynila. Pagdating ko sa Maynila, sir, nakilala ko na yung naging asawa ko ngayon. No, sige. Yun ang third chapter